my grade 10. So we're going to discuss measures of position of group data. So last time, we discussed particularly yung decile, percentile, and quartile of ungroup data. So ungroup data, bakit ungroup? Dahil nga ito yung mga raw scores, example sa mga quizzes o yung mga test ninyo, yung mga raw scores nyo doon, kapag yan ay nasa 20 lang, yung mga nakalap mong data, pwedeng ungroup data pa sila. But if that is more than 30, let's say kung nasa 30 na yan, 40, 36, kailangan na natin i-group yung data natin. So pag sinabi natin group data, ito yung ilalagay natin yung mga raw scores into classes. Okay? Kung gagawa ka lang ng class. Parang sa inyo, in grade 10, you are more than 200 or more than 200 students meron ang grade 10 sa BBRHS. So, kung isang klase lang yun, medyo mahihirapan tayo sa pagtuturo. Okay? At hindi rin yun kakayanin ng classroom natin. So, kaya kailangan namin kayong i-group into classes. Okay? Kaya nga nagkaroon ng Alcaraz, Banata, Comisa, and so on and so forth. Okay? So, ganun din sa mga numbers. So, we need to group them kapag yan ay lampas na sa 30. Okay? So, ito yung formula natin for the decile, for group data. So, decile muna tayo. Halos same lang naman ang mga, yung procedure on how to solve ng measures of position ng group data. Mag-iiba lang yan, depende kung ano hinahanap mo, kung decile yan, percentile yan, or quartile. Okay, so ngayon, discuss muna natin yung decile for group data. So we have here, D sub k is equal to LB sub dk plus k times n divided by 10, kasi nga decile, minus CF, that means cumulative frequency, over F times F sub dk. Okay? And then multiply natin to sa interval I. So, explain lang natin yung mga ginamit natin sa formula. So, pag sinabi natin LBDK, that means lower boundary. Okay? So, LB, that means stands for lower boundary of the decile class. So, dito, syempre, hindi mo mahanap yung lower boundary unless hindi mo muna isolve yung decile. Kaya pwede naman mauna ka naman ng lower boundary. Pero syempre, hindi lahat doon. Alin sa mga yon ang lower boundary ng decile class mo. Okay? So, mamaya ipapakita natin yon. And then we have k times n. Isa lang natin to. This is k times n divided by 10. That is the position of the decile class. So, once na nakuha nyo na yung position ng decile class mo, or nahanap mo na yung decile class mo, makukuha mo na yung ibang answer for this. Okay? So, yung mga value. Next, we also have the CFB, or what we call the cumulative frequency before. Kaya nga CFB, cumulative frequency before. Okay? Before the decile class, of course. So, kailangan pa rin mahanap yung decile class dyan. Then we have FDK, that is the frequency of the decile class. F stands for frequency. And then we have I. Ang I natin, that's the size of the class interval. So, syempre kung titignan niyo yan, mukhang mahirap siya. Pero just follow the procedure para lang ma-solve niyo yan. Okay? So, now let's have this example. So, given the frequency distribution table on the ages of 36 COVID-19 survivors in Maalaga Hospital, so, during August 2022. So, we're going to find the second decile, or D sub 2. So, ngayon yan. So, tandaan niya, ito yung, ang table natin dito, this is the frequency table, the frequency distribution table ng ages of 36. So, 36 yung respondents natin dyan, or 36 yung ating nakalap na data. So, 36 COVID-19 survivors. So, ito yung mga ages nila, nakagroup na yan. So, no need to create a new frequency distribution table. So, nakaayos na sila. So, ngayon, ito yung frequency nila.
So, explain lang natin, sa age na 6 to 14, may tatlong nagkaroon ng COVID-19 at nakapag-survive. Sa age na 15 to 23, 5 naman. Then 24 to 30 to 20. Okay, so ano lang yan, explain ko lang yan para mas mag-gets nyo. So tandaan nyo, itong nandito, yung ages and years, under this column, ito yung mga classes natin. No? Tandaan yan ha. Itawag natin dyan, nakagroup na sila into class. Kaya group data. Okay, so anong class? Is it sa 6 to 14, 15 to 23, 24 to 32, or 60 to 68? So kapag sinabi yung mga yon, ang nire-refer natin doon ay classes, no? Or class. Okay? So, the first thing na gagawin natin dyan is, pwede nyo kunin yung lower boundary. So, pwede rin naman ang kunin nyo is the cumulative frequency. Okay? So, it's up to you. Iba-iba to, depende sa magiging teacher nyo. No? So, ngayon ang gagawin muna natin, since nandiyan yung lower boundary, isa lang naman ang kailangan natin for the lower boundary. So, huwag na natin muna kunin yung sa lower, yung lahat ng lower boundary. Okay? So, start muna tayo sa step 1, which is the cumulative frequency. So, dito, careful kayo. Magdidepende to sa kung paano yung ayos ng table ninyo o yung mga classes ninyo. Is it in ascending class or descending class? So, itong sa atin, nag-start tayo sa 16. Diba? Nandito yung 16 na ako. 6 pala. And then, ito yung 68. So, syempre, start tayo sa pinakamababa. Taas, right? Na value. So, that means, this is in ascending order. So, since ascending order yan, mag-start tayo sa may pinakamababang class. So, tingnan natin yan, yung frequency. Ang frequency ng pinakamababang class is 3. So, start kayo doon. Sulat nyo yung 3 niyan. Okay, pero kapag ang mababang class mo is nandito sa baba, start ka doon sa pinakababa nun. Okay, descending order naman siya nun. Pero yung sa atin, ascending. So, pare-pares na ascending order niyan, yung i-discuss ko para hindi tayo malito, no? So, ulitin ko, para makuha niyo yung cumulative frequency, hanapin niyo muna yung pinakamababang class. Eh, di ba ito yung lowest class? Ano yung lowest class? That is 6 to 14. Okay, that's the lowest class, ha? Yan. Para hindi kayo malito. O, tignan niyo yan yung frequency niyan. Lalagay niyo siya dito sa cumulative. So, pag sinabi natin cumulative, ibig sabihin nun, para makuha mo yung second, kailangan mo munang makuha yung first. So, i-add mo siya. So, ang ganon. Okay? So, add lang natin yan. So, we have 3. So, yung 3 niyan, i-add natin siya ng 5. So, magpa-plus 5 tayo. Saan nakuha yung 5? Ito yun, yung 5. So, 3 plus 5, that's 8. Okay? So, magiging 8 yan. So, 8 plus 20 naman. Lagyan natin nga ng kulay para hindi kayo malito. So, 3 plus 5 plus 20. So, 8 plus 20, that's 28. That's 28 plus 2. So, yung 2 ha. So, that is 30. So, plus 30 plus 3, that's 33. Kayong palilito dyan. Once na nagkamali kayo ng isa dyan, mamamali lahat ng solusyon nyo. 33 plus 2, that is 35. Then, 35 plus 1 is 36. So, kailangan na makuha mo dyan is 36 kasi yun ang kabuuan. Yan total. So, ganun yan, ha? Pag yan, sumobra yan or nagkulang yan, that means may mali sa pag-a-add mo. Okay, so that's now your cumulative frequency. Ngayon, punta niyan tayo sa step number 2. Step number 2, you need to find or locate the decile class. So, locate natin, ha?
locate the decile class. Wala natin mahanap kung nasaan dyan ang decile class natin. So, para ma-locate natin yan, ito yung kailangan natin. That is K. So, decile class is equal to K times N over 10. So, yung K natin, that means, ang K natin dyan is, the value of K is 2. Kasi nga, decile 2 ang hinahanap natin, no? Then, ang N natin is 36. So, nakuha yung 36. Ito yun. N is 36. Kasi 36 lahat yan. Ayan yan, ha? Yan. So, substitute the values. So, 2 times 36 divided by 10. So, 2 times 36, that's 72. So, 72 divided by 10, it's 7.2, right? So, kung nahirapan kayo, mag-calculator na lang kayo. So, 72 divided by 10, kung nag-fraction yan, shift nyo lang, and then equals. Yan. So, 0. Or that is, wait lang, double check lang, 72, ayaw. Divide by 10 equals, yan, 7.2. Okay? So, nandito yung ating decile class. 7.2 nandiyan, 7.2 position. Okay, ngayon, ang nakuha natin position, yung decile class natin is nasa 7.2. So, para ma-locate natin yon, yung decile 2 na yun, yung decile 2 na yun, yung class natin is 7.2, tignan natin yung cumulative. Okay, so cumulative, ang ibig sabihin niyan nito is ito, hanggang 3 lang yung nandyan. Pag nandito tayo sa pangalawa, 4 o 3 point something hanggang 8 naman siya dito. Okay? So, saan located ang 7.2? So, located ang 7.2 na nandito. Kailan hindi siya lalampas? Okay? Hanapin mo yung kung saan siya mas malapit. So, that is nandito, nasa may bandang 8. Kasi, dito hanggang 3 lang yan. Itong class na to, hanggang 3 lang yan. Itong class na to, hanggang 8. So, lampas sa 3, so 3 point something hanggang 8 na dito sa class na to. Okay, so ang ating decile 2 class ay ito. This is your decile 2. Diyan located ang decile 2. Okay? So once na na-locate mo na yung decile 2, ibig sabihin no, kunin mo na yung lower boundaries. Step 3 is the lower boundary. So, step 3 natin ng lower boundary. Tandaan nyo, yung lower boundary, ito yun. Dito yun. Minus mo lang yan. So, 15 minus 0.5. Pag lower boundary, lagi kang magmaminus ng 0.5. Okay, minus lang. So, kung ma-minus natin yan, magiging 14.5. So, yun na yung lower boundary mo na. Okay? So, next step natin yan, that's step number 3. So, doon na tayo sa step number 4. Step 4 natin is the class interval. So, class interval, step 4, yung step 3 nandun na. Step 4 is the class interval, the size of the class interval. Or the act. So, yung size ng ating class interval, minus ka lang dyan. So, kunin mo lang ito, yung 6 at saka yung 15. So, 15 minus 6, makukuha natin is 9. O kaya, pwede namang 24 at saka 33. So, 33 minus 24
still 9. So, ang class interval natin is 9. Okay? So, ganun lang yan. So, next step natin yan is the frequency. So, ito yung frequency natin yan. Ito, yung 5. This is your, lagyan natin ng name, ha? This is your FDK. Ito ang lower boundary mo. Ito ang, ano pang kailangan natin? Cumulative frequency before. So, syempre, yung magiging cumulative frequency before, yung bago daw dito sa, di ba ito yung decile class natin? So, yung bago sa kanya. So, ito yan, yung 3 yung bago sa kanya. So, that is your cumulative frequency before, itong si 3. Okay? So, ngayon, step 5 na tayo. Solve na natin ang decile 2. So, decile 2 is equal to, formula natin is LBDK plus over 10 minus CFB over frequency of the decile class times I. So, ready. Decile 2 is equal to LB, lower boundary. Ang lower boundary natin is, ito, 14.5. Plus, yung K times N divided by 10, na-solve natin to sa step number 2. That is, ito yon 7.2. Minus CFB. CFB natin, the cumulative frequency before. So, that is 3. Ito yun. 3. Over the frequency of the decile class. Yung frequency daw. Diba yung frequency? Ito yun. So, that is 5. Times the interval. Ang interval na nakuha natin is 9. So, solve na natin. We have 14.5. Start muna tayo sa loob ng parenthesis. So, dito muna tayo sa 7.2 minus 3. So, that is 4.2 divided by 5 times 9. So, next is divide muna natin. 4.2 divided by 5. 0.84 times 9. Huwag niyo munang tatanggalin dyan. So, next is magta-times muna tayo, ha? Times muna ito. So, huli yung add. So, 14.5 plus 0.84 times 9. So, kapag nag-aano yung calculator nyo, nagpa-fraction siya, shift nyo lang, tas equals. That is 7.56. Then, add. So, we have 14.5 plus 7.56. So, the answer is 22.06. Okay? So, yung 22.06, yun yung ating decile 2. Okay? So, that's it.